Bago natin simulan ang araw na ito, tayo ay manalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Alam namin marami kaming pagkukulang sa iyo, kaya humihingi kami ng kapatawaran. Nangaway gabayan mo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Dinggin mo ang aming mga panalangin at kahilingan. Sa iyong mga kamay, ihabilin ang aming kaligtasan. Amen. Makabayang araw, masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Mark, ang patuloy maging gamay mo sa iyong paglalakbay. Kaya halina, samahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman. Para sa learning na laging wow, dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun. Kaya ito ang Aral Fun! Muli, magandang umaga mga bata. Mayroon bang lumiban sa ating klase? Magaling! Patunay na lamang kayo ay interesadong matuto sa ating bagong leksyon ngayong umaga. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ating alintuntunin. Una, makinig na mabuti. Pangalawa, huwag buksan ang mikropono kung hindi kinakailangan. Naintindihan ba mga bata? Muli, sa ating nakaraang leksyon, pinag-usapan natin ang iba't ibang direksyon na kung saan ang unang pangunahing direksyon, meron tayong 4 na direksyon. Ito ay hilaga, silangan, timog at kanluran. Ngayon, magbalik-aral muna tayo tungkol sa mga iba't ibang direksyon kung meron kayong nalalaman. Naintindihan ba mga bata? Piliin sa loob ng kahon at isulat ang mga karatig bansa ng Pilipinas sa iyong sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong gawain. Ang 5 minuto ay nagsimula na. Sa Hilaga, anong lugar ang nakikita nyo? Magaling! Ang makikita natin sa Hilaga ay Taiwan, China at Japan. Sa Timog naman, ano ang makikita nating lugar? Magaling mga bata, ang makikita natin sa timog ay ang Brunei at Indonesia. Ngayon, dadako naman tayo sa kanluran. Ano ang mga lugar na makikita nyo sa kanluran? Magaling, ang mga lugar na makikita natin sa kanluran ay ang Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand. Sa silangan naman, ang makikita natin ay ang Micronesia at Marianas. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsasanay, pero bago yan, atin munang babasahin ang panuto. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod. Pero bago yan, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong gawain. Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Una, sinasabi ba ng direksyon ang dakong kinaroroonan? Tama o mali? Magaling! Tama ang sagot. Pangalawang tanong, sa silangan ba sumisikat ang araw? Tama o mali? Magaling! Tama ang sagot. Pangatlong tanong, mga pangunahing direksyon ba ang timog silangan? Tama o mali? Magaling! Mali ang tamang sagot. Sa 4 na tanong, ang kanluran ba ay pangalawang direksyon? Magaling! Mali ang tamang sagot. Sa 5 tanong, katapat ba ng timog ang hilaga? Magaling! Tama ang sagot. Ngayon, natapos na natin ang unang pagsasanay. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Pero bago yan, basahin muna natin ang panuto. Ang tawag sa gawaing ito, guhit direksyon mo. Panuto, tingnan mabuti ang mga sumusunod na pook na makikita sa mga iba't ibang direksyon at sagutin ang mga tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ang mga tanong. Ngayon, ating isa-isahin ang mga tanong at sagutin ito. Unang tanong, nasa anong direksyon ang parke? Magaling! Makikita natin ang parke sa may kanluran.
Pangalawang tanong, nasa anong direksyon ang bukid? Magaling mga bata, makikita natin ang bukid sa may timog. Pangatlong tanong, ang nasa direksyong hilagang silangan ay ang... Napakahusay! Makikita natin sa hilagang silangan ay ang paaralan. Ang ikaapat nga tanong, nasa direksyong hilagang kanluran ang... Simbahan! Magaling mga bata! Sa ikalimang tanong naman, ano ang nasa pagitan ng kanluran at timog? Napakahusay! Ang sagot ay lansangan. Ika-anim nga tanong, ano ang nasa direksyong hilaga? Makikita natin sa direksyong hilaga ay bahay. Magaling mga bata dahil natapos na ang ating gawain ngayong umaga. Ako naman ay may ilang katanungan sa inyo. Ano ang pumasok sa inyong isipan kung ano ang ating bagong paksa ngayong umaga? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa ang kinalalagyan ng Pilipinas. Pero bago yan, ating munang basahin ang ating layunin. Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa nakapaligid dito gamit ang pangunahing at pangalawang direksyon. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang kinalalagyan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na mahalaga sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pangailangan ng mga tao at pagpapanatili ng kalayaan ng bansa. Isa sa mga maaaring makatulong sa pagtukoy ng kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo ay ang globo. Dahil ang globo ay isang representasyon o modelo ng mundo na may imaginary lines na nakatulong sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar. Ang Pilipinas naman ay mayroong sari-saring anyong tubig na nakapaligid sa bansa. Yun ay ang mga nakapaligid sa Pilipinas. Sa hilagan naman makikita natin ang Basset Channel. Sa hilagang silangan naman ay makikita ang dagat Pilipinas. Sa silangan naman ay makikita doon ang karagatang Pasipiko o Pacific Ocean. Sa timog naman ay ang dagat Sulu at dagat Celebes. Sa kanluran naman ay ang dagat kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea. Meron ding mga bansang nakapalibot sa Pilipinas. Yun ay ang mga iba't ibang bansang nakikita natin sa mapa at sa globo. Ngayon, dadako naman tayo sa relatibong lokasyon. Ngayon, ating iintindihin kung ano nga ba talaga ang relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ay ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng makatabi o kalapit nitong lugar. Ibig sabihin yun, class, matutukoy ang kinaroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng makatabi o nakapaligid nito. Ngayon naman, dadako naman tayo sa bisinal. Ang bisinal ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon gamit ang mga bansang nakapaligid nito. Ibig sabihin nito ang pagtukoy ng lokasyon ng isang bansa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga katabing bansa o hangganan. Ngayon, ating intindihin naman kung ano ang insular. Insular o maritime ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon. Ibig sabihin yun, ang lokasyon nito kapag nakahiwalay o napaligiran ng tubig. Yun ang ibig sabihin ng insular. Ang Pilipinas naman ang ikalawang pinakamalaking kapuluang matatagpuan sa rehiyong Timog Silangan, Asya sa gawaing itaas ng Ecuador. Naintindihan ba mga bata kung ano ang ibig sabihin ng ang kinalalagyan ng Pilipinas? Magaling! It's time for Hula Amazing! Pero bago yan, atin munang basahin ang panuto. Sa gawaing ito ay susubukan mo makabuo ng isang salita sa pamamagitan ng pag-ayos ng mga letra. Muli, ang 5 minuto ay nagtatapos. Ngayon, ating buuin ang mga salita. Ang unang salita ay magaling, dagat Pilipinas. Ang pangalawang salita naman ay magaling, Basset Channel. Ang pangatlong salita naman ay magaling, dagat Celebes. Ang ikaapat naman ay magaling mga bata,
Karagatang Pasipiko. Magaling mga bata dahil nasagot ninyo ang mga iba't ibang gawain. Ngayon, dadako naman tayo sa mga katanungan. Naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayong araw, mga bata? Kung ganun, inaasahan ko na masasagot ninyo ang aking mga katanungan. Unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng relatibong lokasyon o kaugnayan na kinalalagyan? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay direksyon o lokasyon. Ang pangalawang tanong, saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? Magaling mga bata, matatagpuan natin ang Pilipinas sa bandang Timog Silangan. Muli, natapos na ang inyong gawain. Para masubok ang inyong mga natutunan sa ating leksyon ngayong araw, ako ay mayroong inahandang mga gawain. Pero bago yan, basahin muna natin ang panuto. Panuto, isulat sa patla ang H kung sa gawing hilaga, S naman kung sa silangan, T kung sa timog, at K kung sa kanluran ng Pilipinas makikita ang mga nasa ibaba. Gawin ito sa iyong sagot ng papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang iyong pagsusulit. Ang inyong 5 minuto ay nagtatapos na. Ngayon, ating sagutin ang mga katanungan. Ang dagat Sulu ay makikita natin sa magaling sa timog. Ang dagat Celebes naman ay makikita natin sa timog. Ang karagatang Pasipiko naman ay makikita natin sa silangan. Ang Brunei naman ay makikita natin sa may hilaga. Ang Indonesia naman class ay makikita natin sa timog. Ngayon, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Kaunti lamang ito mga bata upang malaman natin kung naunawaan ba ninyo talaga ang paksang pinalaki natin ngayong umaga. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Muli, bibigyan kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong gawain. Panuto, tukuyin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagot ng papel. Muli, ating sagutin ang mga tanong. Una, kung ang karagatang Pasipiko ay nasa gawing silangan ng bansa, ang dagat kanlurang Pilipinas naman ay nasa gawing blank nito. Ano ang iyong sagot? Tama, ang tamang sagot ay letrang Z, kanluran. Sa pangalawang tanong naman, ang anyang tubig na nasa timog ng bahagi ng Pilipinas ay ang blank. A. Pasig Channel, B. Dagat Celebes, C. Karagatang Pasipiko, D. Dagat Kanluran Pilipinas. Ano ang iyong sagot? Tama, letrang B, Dagat Celebes. Sa pangatlong tanong naman, maituturing na nasa lokasyong blank ang mga bahaging tubig ng Sulu at Celebes sa timog ng bansa. Ang tamang sagot ay tama, letrang B, insular. Sa ikaapat na tanong naman ay, ang Pilipinas ay matatagpuan sa blank. Tama, ang tamang sagot ay letrang B, Silangang Asya. Ang ikalimang tanong naman, ang Pilipinas ay napaliligiran ng mga blank at blank. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C, bansa at katubigan. Ngayon ay maaari niyong ilabas ang inyong takdang aralin at isulat ito. Ngayon ay inaasahan ko na gagawin ninyo ang inyong takdang aralin. Muli mga bata, maraming salamat sa inyong pagpapartisipa at dyan nagtatapos ang ating leksyon. Paalam mga bata!